Todo effort ka sa gym, pero walang resulta. Consistent ka naman, pero bakit gano'n? Walang improvement. Malamang, ginagawa mo yung 3 habits na 'to na nakakasira ng gains mo. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. So, habit number 1 is overtraining. So, siyempre, gusto mo ng mabilis na resulta, minsan naiisip mo, mas maraming workout, mas mabilis ang progress. Gano'n din yung akala ko nung una. So, para kasing common sense, 'di ba? So, siyempre maiisip mo 'pag mas marami yung workout mo, mas matagal ka sa gym, maiisip mo mas mabilis lalaki yung katawan mo o magge-gain ka lalo, 'di ba? So, hindi pala gano'n, mali pala 'yon. 'Pag nagbubuhat ka kasi ng weights, nagkakaroon ng micro damage yung muscles mo. So, normal lang 'yon. 'Yun lang yung signal ng katawan mo para mag-repair and mag-adapt siya. Pero kung walang sapat na pahinga, hindi nagkakaroon ng chance yung muscles mo para maka-recover. Instead of getting stronger, nag-accumulate lang yung fatigue. Kaya kahit pakiramdam mo, hard work ka sa gym, ang totoong nangyayari, mabagal yung improvement sa strength, mabagal yung laki ng muscles, at mataas pa yung risk sa injury. So gusto kong tandaan mo to. Training is the stimulus. Recovery is where growth happens. Kung beginner ka, ang suggestion ko sa'yo, at least 3 times a week lang muna yung gym mo. Huwag ka muna agad mag-araw-araw. Yan din yung ginawa ko dati na mali. Akala ko nga, mas marami, mas okay. So, huwag ka muna agad mag-araw-araw. Pero kung experienced lifter ka naman, halimbawa, matagal ka na nag-gym, mga 1 year or 2 years mahigit, so pwede na yung 4 times to 5 times a week. Sakto na yon. Pero dapat tandaan mo, may enough kang recovery. So for example, wag mong gagawin agad sa isang araw lahat. Dati kasi yung chest ko, 7 workout inaabot nga ako ng 2 oras sa gym eh. Pero nung binago ko siya, binawasan ko yung workout ko, mas marami akong pahinga, mas lalo pa ako nag-improve. Doon pa nag-improve at mas lalo pa akong lumakas sa pag-gym. Kaysa nung nag-aaraw-araw ako, tsaka nung maabot ako ng 2 hours sa pag-gym. Kapag tama yung balance ng training tsaka ng recovery, doon nagsisimula yung real progress. Habit number 2 is lack of sleep. Marami kasi nagwo-workout na consistent naman sa gym, 'di ba? Todo effort naman, pero lagi silang puyat or kulang sa tulog. Tapos nagtataka sila, bakit ganoon, 'di ba? Hindi ako nag-i-improve. Ba't ganoon? Ang bagal. Ang bagal ng progress. Ganito kasi yan. Sleep is when recovery really happens. Habang natutulog ka, nagre-release kasi yung katawan mo ng hormones na critical sa muscle growth, tulad ng growth hormone at testosterone. Dito nangyayari ang muscle repair, nervous system recovery, at energy restoration. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa kasi yung recovery capacity ng katawan mo. So, ibig sabihin, kahit maayos naman yung training mo, hindi fully nag-repair yung muscles mo. Ang resulta, mabagal yung muscle growth, mahina yung performance sa gym, at mabilis kang mapagod. At ang isang epekto pa, pag kulang ka sa tulog, tumataas din yung cravings mo sa mga unhealthy food or sa mga junk food. So, ang tip ko sa'yo, at least 7 to 9 hours quality sleep per night. Non-negotiable yun. Dapat araw-araw ganun. So, tandaan mo, yung muscle, lumalaki siya or nag improve siya, hindi habang nag-gym ka or habang nag-workout ka. Lumalaki at nag improve siya habang nagpapahinga ka, habang natutulog ka. Kaya i-priority mo yung pagtulog mo. I-treat mo siya na parang training mo din. Habit number 3 is poor nutrition. Lagi ko tong sinasabi sa mga previous video ko. Yung pag-gym o yung pag-workout is 30% lang yan. The other 70% is sa nutrition. Kaya sobrang dami yung kakilala na ang tagal na nag-gym, ilang taon na, pero wala nagbabago sa katawan nila. Yung iba sa kanila mataba pa rin. So parang hindi sila nagwo-workout. Consistent naman, may effort naman sa pag-gym. Kaya nangyayari yun kasi nga hindi nila pina-priority yung diet nila. Kinakain lang nila kung ano yung gusto nilang kainin. Kasi nasa isip nila, mag-gym naman ako, ipapawis ko naman to, di ba? So hindi ganun. Training breaks the muscle, but food rebuilds it. So pag ganun, saan kukuha yung muscles mo ng nutrients kung hindi mo inaayos yung diet mo, di ba? So, ang tip ko sa'yo, high protein diet. So, i-prioritize mo sa pagkain mo yung itlog, chicken breast, yung mga ganyan, yung mga pagkain na matataas sa protein. And syempre, kailangan mo din ng carbohydrates. Kung nagda-diet ka naman or nagpapapayat ka, hindi mo kailangan tanggalin totally yung carbohydrates o yung rice, ganun. Babawasan mo lang siya. Kailangan mo kasi yung carbs sa energy pag nagwo-workout ka. And then, kailangan mo rin ng healthy fats. Kailangan balance yung diet. Again, depende sa sitwasyon mo.
Hindi naman kailangan ng perfect diet. Kahit ako, may mga cheat day din ako. Sa isang buwan, at least mga 10 to 20%, yun yung cheat day ko. The other 80%, I make sure na sinusunod ko talaga yung diet ko. Ang pinaka-importante is consistent ka lang. Kung may napulot kang aral or lesson sa video na to, palike naman ako guys and pa-share na lang din. Baka kasi makatulong sa mga friends mo. So guys, thank you sa panonood ng video and see you next time.